Sa isang maliit na bayan na naliligo sa sikat ng araw, naninirahan si Clara, isang babaeng may pusong puno ng pag-ibig, ngunit nalilito sa landas na kanyang tinatahak. Bago pa man niya makilala si Leo, ang lalaking magiging kabiyak niya at ama ng kanyang mga anak, may isang lalaki na umuko pa sa kanyang puso, si Marco. Mahal ni Clara si Marco, isang pagmamahal na tila ba'y isang malakas na agos na humahatak sa kanya, kahit pa alam niyang ang agos na ito ay madalas din niyang dinadala sa mga batong matutulis at mapapait na karanasan. Si Marco ay isang lalaking may kakayahang maging pinakamatamis, ngulit mayroon ding madilim na bahagi na nakalulunos. Kung minsan, ang mga salita niya ay parang bulaklak na bumubuhay sa kanyang kalooban. Sa susunod, ang mga ito naman ay nanggagaling na parang mga bubog na kumakalat sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng sakit na dulot ni Marco, hindi sumusuko si Clara. Sa kanyang pananaw, ang bawat pananakit ay bahagi ng pagsubok, isang patunay ng lalim ng kanilang pagmamahalan. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi dapat madali. Ito ay dapat na may kasamang sakripisyo. Kahit pa ang sakripisyong iyon ay ang sarili niyang dignidad at kapayapaan. Dumating ang araw na kinakailangan nilang maghiwalay. Isang mapait na pagtatapos na nag-iwan kay Clara na may sugat sa puso, ngulit mayroon ding pahiwatig ng pag-asa na balang araw ay makakahanap siya ng tunay na kaligayahan. Sa kanyang paglalakbay upang gamutin ang kanyang sarili, nakilala niya si Leo. Si Leo ay kabaliktaran ni Marco. Siya ay isang lalaking angkop na ilarawan bilang isang anghel sa lupa. Ang kanyang ngiti ay nakakapagpawi ng pagod, ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa, at ang kanyang puso ay malawak at puno ng pagmamahal. Sa una, nag-alinlangan si Clara. Matapos ang mapait na karanasan kay Marco, mahirap para sa kanya na magtiwala muli, lalo na sa isang taong tila perpekto. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang kabutihan ni Leo ay unti-unting tumatagos sa mga pader na itinayo ni Clara sa kanyang puso. Sa huli, nabihag ni Leo ang puso ni Clara. Nagpakasal sila at nagsimulang bumuo ng isang pamilya. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae na naging sentro ng kanilang mundo. Si Leo ay isang mapagmahal na asawa at ama. Ginawa niya ang lahat upang mapasaya si Clara at ang kanilang mga anak. Pinagbubuti niya ang kanilang buhay, nagbibigay ng suporta at laging nandyan para sa kanila. Gayunmaman, sa kabila ng lahat ng pagmamahal at sakripisyo ni Leo, may isang bahagi ng puso ni Clara na nananatiling nakakulong sa nakaraan. Kahit na alam niyang ang kanyang asawa ay higit pa sa karapat-dapat, hindi niya ito lubusang masuklian ng pagmamahal. Ang mga anino ni Marco ay patuloy na bumabagabag sa kanya, isang paalala ng una niyang pag-ibig, gaano man ito kasakit. Isang araw, habang naglalakad si Clara sa palengke, may nakita siyang pamilyar na mukha. Si Marco, ang dating lalaking minahal niya ng lubusan. Ang pagtatagpo na ito ay parang kidlat na tumama sa kanyang tahimik na buhay. Ang mga alaala ay bumalik, ang mga damdamin ay muling nag-alab. Tila bang hindi nagbago ang lahat at ang dating apoy ay muling nagliyab sa kanyang puso. Si Marco, na ngayon ay tila mas mayabang at mapagmataas, ay lumapit kay Clara. Sa kanilang pag-uusap ay muling nabuksan ang mga sugat ng nakaraan, ngunit kasabay nito ay ang pag-asa na marahil ay may pagbabago na sa kanilang dalawa. Sa kabila ng kanyang asawa at mga anak, sa kabila ng isang buhay na puno ng biyaya na ibinigay ni Leo, si Clara ay nahulog muli sa pangakit ni Marco.
Ang matinding pagkalito at pangangari na muling maranasan ang dating pagmamahal ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang desisyon na magpapabago sa lahat. Isang madilim na desisyon na mag-iiwan ng walang hanggang pagsisisi. Ang desisyon ay ginawa. Isang hapon na may mga luha sa kanyang mga mata at isang mabigat na puso, iniwan ni Clara ang kanyang asawa at mga anak. Ang mga salita ay hindi sapat upang ilarawan ang sakit na kanyang nararamdaman, ngunit ang pagnanais na muling makasama si Marco ang nagbigay sa kanya ng lakas upang gawin ang isang bagay na kanyang pinagsisihan sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Si Leo, ang lalaking walang kapantay sa kabutihan, ay walang nagawa kundi panoorin ang kanyang pamilya na unti-unting nawawasak sa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay nadurog, ngunit ang kanyang pagmamahal kay Clara ay nanatiling matatag, kahit pa ang babaeng kanyang minahal ay piniling lumayo. Hindi niya ito sinisi dahil alam niya sa kanyang puso na ang pag-ibig na minsan ay naramdaman ni Clara para kay Marco ay isang bagay na mahirap kalabanin. Nakipagkita si Clara kay Marco, umaasa na ang kanilang pagtatagpo ay magiging simula ng bagong kabanata. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, natuklasan niyang si Marco ay hindi nagbago. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinaniwalaan niyang magbibigay sa kanya ng kaligayahan, ay nanatiling pareho, malupit, mapagmataas, at puno ng pagkamakasarili. Ang dating lambing ay napalitan ng panlalait at ang mga pangako ng pagmamahal ay naging mga banta. Sa kanyang pagkailang, natuklasan ni Clara ang totoong anyo ni Marco, isang taong ang tanging layunin ay gamitin at saktan ang mga taong nagmamahal sa kanya. Ang pagmamahal na kanyang inakala ay nanatiling buhay ay naging isang malagim na bangungot. Si Clara ay naging biktima ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para sa kanyang kaligtasan at dignidad. Ang dating pagmamahal na nagtulak sa kanyang iiwan ang kanyang pamilya ay unti-unting napalitan ng matinding pagsisisi. Naisip niya ang kanyang mga anak, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pagmamahal. Naisip niya ang kanyang asawa, ang kanyang kabutihan, ang kanyang walang sawang pagmamahal. Naisip niya ang lahat ng nawala sa kanya dahil sa isang maling desisyon, isang desisyong pinaniwalaan niyang magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Sa pagkaubos ng kanyang lakas at pag-asa, sinubukan ni Clara na bumalik. Nais niyang humingi ng tawad, nais niyang muling mabuo ang kanyang pamilya. Ngunit, ang mga pintong minsan ay bukas para sa kanya ay mahigpit ng nakasara. Si Leo, bagamat nagmamahal pa rin, ay hindi na kayang magpatawad. Ang sakit na kanyang naramdaman ay masyadong malalim, ang pagtataksil ay masyadong malaki. Ang kanyang mga anak, na minahal siyang ng lubos, ay hindi na rin siya kilala. Ang imahe ng kanilang ina na umalis sa kanila ay nanatiling nakatatak sa kanilang isipan. Para sa kanila, si Clara ay isang alaala na lamang, isang alaala na hindi na nila nais pang maalala. Naiwan si Clara na nag-iisa, puno ng pagsisisi at pangungulila. Ang dating pagmamahal na kanyang hinabol ay nagdala sa kanya sa bingit ng kawalan. Ang kanyang kwento ay isang malungkot na paalala na ang mga desisyong ginagawa natin, lalo na kapag ito ay batay sa maling pagkaunawa sa pag-ibig, ay maaaring magdulot ng hindi na mababawing kahihinatnan. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ni Clara ang isang mapait na katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang mangakit pamamagitan ng pananakit, at ang kaligayahan na hinahanap ay madalas nasa piling ng mga taong nagmamahal sa atin ng walang kondisyon, kahit paminsan ay hindi natin ito napapahalagahan.
Ang kanyang nakaraan ay naging isang anino na hindi na niya matatakasan, isang palaging paalala ng mga pangarap na nasira at ng pamilya na hindi na niya kailanman mabubuong muli.